Attorney Romy Mac, sabi niyo nga po parang maraming oras ang nasasayang. Ano pong pwedeng gawin itong ating mga senator judges, especially ng ating presiding chair, para po kahit papano yung mga tulad niyo po at tulad din namin ni Manong Ted na nababagalan din po dito sa usad ng impeachment, para kahit papano mapabilis naman? Alam mo yung ating mga senator judges, tingin ko lang with due respect to them, hindi lang masyadong tinitingnan o pinag-aaralan yung mga pre-trial briefs na isinabit ng prosecution at saka ng defense panel. Doon sa pre-trial briefs, makikita nila doon kung ano yung mga purposes, kung bakit tatawagin nila ang mga witnesses. Ngayon, kung sa tingin nila, yung isa o dalawang witness ay sapat na, yung mga witnesses pa doon ay dapat na hindi na nila ipatawag pa. Katulad halimbawa noong sa witness ng taga-NBI, si NBI official Kalilong at saka si NBI official Lotok, napag-usapan ng lahat yung mga dapat na may kinalaman sa investigasyon ng NBI. So, kung titingnan nila yung pre-trial brief ng prosecution, makikita nila noon na si NBI Director Matibag ay kanilang ipatatawag for the purpose of proving that he is the NBI Director. Kailangan pa bang i-prove na siya ay NBI Director? Alam na ng buong bansa na siya ay NBI Director, di ba? So yun ang isa sa mga dahilan daw kung bakit siya ipatatawag. Second purpose, to confirm the investigations of the NBI. Hindi ba na-confirm na yun ng NBI official Lotok and Kalilong? At saka, in order to confirm the results of the investigation, na-confirm na yun ni Kalilong at saka ni Lotok. So, bakit pa patatawag si Melvin Matibag? So, ano nga nangyari kahapon? Pinatawag siya. So, ano nangyari? Bumalik na naman sa dati tungkol sa mga investigasyon, sa kanyang qualification, hanggang nalaman pagtuloy ng NBI, sa defense panel, natatanong siya, ano ba ang personal na pagkakaintindi mo sa mga nangyaring investigasyon? Ay hindi ko po alam, wala po ako doon, I have no personal knowledge. So lumalabas tuloy, wala pala siyang personal knowledge doon sa mga naging investigasyon, ay bakit pa siya ipinatawag? So ngayon, nagkaroon pa rin ng pagkakataon ng defense panel na tumingin ng continuance. Ang ibig sabihin ng continuance, postponement muna ng pagtatanong para gawin nga sa araw na ito. So ano nangyari? Delay. At yung mga ibang manifestation ng mga senator judges, hindi rin naman masyadong naangkop sa pagkakataong yun. Kahapon, kung titingnan ninyo, ang nagbigay lang ng magandang katanungan ay si Senator Rapi Tulfo. Tinanong niya bakit kung ang charge natin kay Sara Duterte ay yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ay bakit yung isang teacher na nagbanta o na magbibigay siya ng 15 million sa makakapatay kay Duterte ay inaresto ng walang warrant. Bakit hindi pinaaresto si yung Vice President at saka si Mayor Baste na nagbigay din ng ganung matitinding mga pagbabanta? So yung mga bagay na yun ay dapat na tinitingnan mabuti ng ating mga senator judges. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.